Gaya po ng inaasahan natin, yung testimonya ni Madriaga Umiyak pa yan sa kaso. Sa Senado, Hmm. ay punong-puno ng kababalaghan, punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng hindi kapanipaniwalang mga naratibo. Talagang, Punong-puno ng karibat-ribat. no, talagang meron siyang script. Kaya yung gawa ng Script galing kay Trillanes. affidavit, obviously, abogado niya, ang gumawa niyan. Kaya, Alam niyo mga Lods, isang araw pa lang nakalipas ang hearing Lahat ng mga sinabi ni Mariaga Madriaga naribat na kaagad lahat halos naman kung mabubuisit ka rito, matatawa ka na lang Dahil parang pelikula May paiyak-iyak pa siya. Talagang madalit sabi. Yan pong mga testimonya ay hindi kapani-paniwala. Ito ay nanggagaling sa polluted source na tinatawag. Isa ito sa mga pakulo ni Trililing. Kung makikita nyo, yung mga sinasabi niya, mga dating sinasabi na ni Trililing yan. Kaya talagang magkakasama yan. Sa buhat, tagal ng mga script ni Trillanes yan mula kay Matubato, Las Cañas, kay Bicoy, ito na naman kay Madriaga. Jesus, ano din na kayo nagsawa dyan? yan pareho rin yan ang ginagawa dyan sa impeachment. Moro-moro. Kaya kita nyo, kahit na Sabi lang niya nung nakaraan pag hindi raw nila napatalsik si BP Sara ngayon ngayon taon na to 2026 wala na, lusaw na ang kanilang political career lahat. wala namang kahalaga ang mga sinasabi niya. Ito namang committee hearing. Gustong-gusto na magkaroon ng committee hearing kasi nga, ginagawa nilang plataforma para magpasikat, magpakwela, maging libre sa publisidad. Pero kung ikaw po ay gagamitin mo lang yung sentido ko mo, talagang lahat ng mga sinasabi niya, Kaya na tumating puro hindi ka paniwala, pero pagkakatiwalaan daw siya ng kanang binigay sa kanya ni Presidente Duterte, 25 million daw. At sabi niya pa, galing daw sa personal, Jesus Maria Joseph. Wala kang kapera-pera itong maman to. Pangalawa, sasabihin naman ng mga taing dilewan at saka nililistang tanga, sino may sabi walang pera si Duterte? Ayun na nga si Kaufman ang ginawang abogado sa ICC. kaya i-prepare ito, ba't may pagkakatiwala sa tinamahan ng magaling na ito? Hindi mo kilala. Bakit si Duterte ba walang kakilala at walang kaibigan na pwedeng tumulong sa kanya? Pihira naman talaga mga utak dito mga ito. Sabi niyo, sa tagal-tagal ko diyan sa Malacanang, ilang taon ba ako dyan? 5. At bago pa yan, kasama ko na yan si Presidente Duterte. Ang tino ng mukha niya, hindi ko kakilala yan. So dapat kung magtitiwala tungkol sa pera, asa si Bongo? Anong gagawin ni Bongo? Ni Vidal J. Yan ang mga kadikit ni Duterte, yan ang mga talagang pinagkakaanoan niya ang tiwala. Sino ba itong Madriaga na ito, isang kidnapper? Sus, Mariasip. Itong mga nakapaligid kay Presidente Duterte, hindi rin kilala kilala, hindi ko namin Ay, kahit ako, hindi ko kilala yung kupal na yan talaga yan. Ang dami niyang mga Kahit si Lodi, hindi niya kilala yan Lodi, kilala mo ba yan? Hindi, di ba? na istorya. Talagang halatang-halata na ginagamit lang siya para pagpatuloy ang paninira, black propaganda kay Inday Sara at pagpatuloy din ang paninira kay Presidente Duterte. Kaya itong mga nandiyan sa Committee on Justice, kahit naman sabihin mo pigilan sila, hindi mo mapipigilan kasi nga may agenda rin sila. Ang agenda nila, gamitin ang plataforma, gamitin niya si Madriaga para i-project din ng kanilang mga sarili. Matatawa nga dyan Itong si Luistro, chairman pag may tanong ng isang kongresista, 2, 3 kongresista, na makakasira kay Madriaga, pinapa-strike off the record niya kagad. Sabi niya, do I hear somebody asking to strike out from the record the statement of Madriaga? Pero niya, talaga naman, sabi nga ng isa, nakababaliw. Masisira ang ulo ko dito sa mga Committee on Justice na ito. Sabi ko, kasi may agenda nga sila. Pagkakataon na sumikat. O hindi mas sumikat, pagkakataon na ipamudbot nila. Pagkakataon nila lumusot. Kasi pag si Inday yung naging presidente, lahat sila dyan, walis yan. Yung mga nabigyan ng mga malita na yan, walis lahat yan. Sos,
ang kanilang kamangmangan sa bandang publiko. Hindi naman krimen o, ang ipamudmud Maganda na kayo ng kulungan, punong-puno ng mga congressman yan. kamangmangan mo eh. Pagka-ignorante mo. Hindi yung krimen yan. Kaya okay lang sa kanila. At well, kung nga dyan, Attorney Sal, ay ipinasapi na nga rin si dating Senator Trillanes sa pagdinig. Sa susunod na pagdinig ngayong O yan, isa pa yan. Magtitistigo na siya. Ano ikakalaborate niya? Si Madriaga? Sus, putang ina. Kalukuhan yun, napakalaking kalukuhan mga gago na yan. I think sa April 22, Attorney Sal, ako, ma-extend na naman ang hearing na ito, Attorney. Gano'n na. Mm-mm. Talaga pero kaya yung buwan na nila. Alam niyo yung mga nandiyan sa Congress niyo ngayon, Kongreso. Mga karamihan dyan, galit na galit kay Trillanes yan dati. Pero ngayon, tuwan-tuwa, himod po ito. Mm-mm. Kaya yan. Ito naman po, kaugnay na balita, Attorney Sala. Binigyan din ng House Committee on Justice ang kanilang eksklusibong kapangyarihan na simulan ang proseso na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, habang tinawag naman ng kampong legal ng Vice Presidente na fraud o mapanlin. Dapat yung mga investigasyon niya, pinapasa nyo na sa Senado yan, hindi nyo trabaho yan. Dali nyo sa plenary yan, pagbutuhan nyo doon. Kumako kayo ng sapat na boto, 1/3, dali nyo Senado, doon na kayo magpatayan. Hindi yung kung ano nung ginagawa nyo yung fishing expedition, mga hayop kayo. Testimonya ng testigong si Ramil Madriaga. Alamin natin sa ulat ni Jane Cognita. Sa gitna ng tensyon at naglalakihang issue sa bansa, muling nagbukas ang pagdinig ng Kamara para sa impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pambungad na pahayag, nilinaw ni Congresswoman Jinky Luistro na ang ginagawa ng komite ay hindi umano trial, kundi isang pagsusuri. Sa Penjingki na yan. Yan yung sinasabi ng 18 Marinlano. Pagkabigay sa kanya ng malita, nako, yari din yan. Kung may sapat na basihan o probable cause para dalhin ang kaso sa Senado. Binatikos din ni Luistro ang anyay pagtatago sa mga teknikalidad at paggamit ng mga petisyon sa Korte Suprema upang pigilan ang mandato ng konstitusyon. Gagawa kayo ng mga may teknikalidad na mga proseso dyan, tapos matatakot kayo sa Supreme Court. Bihira itong mga ito. Talagang ginagawa nyo lang ano yan, propaganda, labang kay Inday. Ano mga kalsot yan? Kalukuhan nyo niyan, basang-basa na yan. Git ang mababatas, hindi raw dapat maging hadlang ang ibang problema ng bansa gaya ng mahal na bilihin upang isantabi ang pananagutan sa korupsyon. Dapat ganun pala ang sitwasyon nyo. Dapat ang inimbestigahan nyo yung trilyon na ninakaw sa flood control. Hindi yung kung ano nung porke makalaban nyo at kayo ay madadali, yan ang unahin nyo. Unahin nyo si Marcos, lintik na yan, trilyon ang ninakaw Now ang pagkakaiba ng tungkulin ng Kamara at ng Senado. The House initiates the lintik tong kakambal ni Dilima na to. Katikim din natin ang sabato. decides. There is this claim that the country has so many other problems and that this is a distraction. Tama naman. Marami tayong kinakaharap. Sobra. Ngunit bago pa matapos ang araw, naglabas ng matapang na pahayag si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., ang legal counsel ng Vice Presidente. Ayon sa kampo ni VP Sara, ang testimonya ni Ramil Madriaga ay walang saysay at puno ng kasinungalingan. Tinawag nilang weakest link si Madriaga. Puro talaga sinungaling. Lahat ng mga testamento niya, halos lahat na ribat na napatutuhanan na puro mga aligasyon lang at saka dahil lang doon sa painting, doon sa Nomo, doon sa term sharing. Nagsabi na si Bongbong na walang ganong usapan Tapos ganun pa rin ang media. Pinapalabas pa na ganun na may pagtatangka sa pagpatay kay Marcos Dapat na. Hindi na lang tinuloy yan kung totoo yan. Kinwestiyon kung bakit Para matapos yung kagaguhan yung bangag na yan. pagkakilaan ng pamilya Duterte sa mga sensitibong intelligence matters ang isang taong labas sa military chain of command at iniuugnay pa umano sa mga criminal syndicate. Naniniwala ang kampo ng Vice Presidente na ang mga aligasyon ng cash deliveries ay sadyang ginawa para maging unverifiable o hindi mapatunayan. Sa kabila ng 4 na petisyong nakasampa sa mga korte upang ipatigil ang pagdinig, iginiit pa rin ng Kamara na ituloy ang proseso. Samantala, abala naman ang kampo. Alam niyo yung diskarte na affidavit ni Madriaga dun sa sistema na pag-deliver niya ng pera? Ano yan Sa opinion ko lang
Sistema ng pag-deliver ng pera sa mga ransom eh. Kaya alam niya kung anong diskarte eh. Yan yun eh. Kaya nadadala niya sa affidavit niya. Tapos sususugan pa ni Trillanes, ay siyempre, doble-doble na. Vice President Sara Duterte sa pagbuwag sa mga testimonya na anilay bahagi lamang ng isang performance at iginiit na kinakailangang busisiin ang kredibilidad ng mga testigo bago paniwalaan ang kanilang mga pahayag. Wala na yan, hindi yan ano yung mga kredibilidad niya sa ano na yan, Justice Committee na yan. Kasi lahat-lahat sila dyan, isa-isa lang ang ano yan, isa lang ang talagang tinutungo ng utak nila, matanggal si Sara. Ay isa lang yata ang membro ng committee dyan na na taliwas sa kanila si Bong Suntay. Ay hindi, dito naman umatin ng ng hearing eh. Ay si naman yung isang taga CDO ba yun? Si Ropos Rodriguez. Hindi rin umatin. Umatin man parang tinakot na rin. Alam niyo na. Iba talagang hugis at ng malita. Jane Cognitan yung citizen correspondent nag-ulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ayan, Attorney Sal, may nagtatanong sa ating comment section. Sabi niya, saan kaya nila napulot si Madriaga? Diyan sa Diyan sa Bilibid. Sa napulot ay siyempre galit siya kay Rocky. Dahil si Rocky daw ang nagpakulong sa kanya Harry Rocky. Sinasamba si Harry Rocky ngayon. Diba sa Austria? Oh. Siyempre, andyan si Trillanes. Susug-susug na yung kanyang mga script. Nagkasama-sama na. O yan. Yan ang lumabas. Kinalabasan. Alam mo naman ang mga kalaban ng mga Duterte, maraming pagpupulutan niya. Ang sinasabit nila, lahat doon ng mga campaign money ni Sara ay galing sa pugo at saka sa sa droga. Siyempre, ano pang gagawin? Si Rocky, sinasabit nila sa pugo. Sila dyan. Unlimited ang kanilang resources at ang kanilang sources sa kasinungalingan. Mismo yung nagsasalita dyan sa Talagang unlimited. Hindi lang unlimited. Nakamalita pa. Hindi ba siya ang mukha ng kasinungalingan sa pagdating sa impormasyon at pamamalita. Ito naman sinasabi ni Isus Maria Josep sa registro. Ano ba? Malaman paano naman ito naging abogado. Tingnan mo, sinasabi niya, klaro daw ang konstitusyon na ang initiation ay ang House of Representatives panggagalingan. Wala naman nagki-question yan Pero, kasi ibig niya sabihin, kami dito sa House, kami mag-initiate, kaya lahat ng pwede namin gagawin namin. Hindi, mali. Gagawin nyo lang yung naaayon sa batas. Correct. Ayon sa konstitusyon. Gaya ng sabi mo, yung paglilitis ay sa kamay ng sila. Correct. Sa Senado yun. Hindi yan sa Kongreso. Hindi yan sa Committee on Justice. Pipising expedition kayo Pero ang ginagawa nyo, nililitis nyo na Nagmi-mini trial na kayo. Kaya, kayo pinailan ng kaso. Kasi irregular yan. Hindi tama yung proseso. I-issue kayo ng mga subpoena para kumuha ng mga ebidensya. Dapat noon pa yan, pinail lang sa inyo. At walang ebidensya. Dapat nga, dismiss nyo. Pero sinabi nyo, sufficiente. May form of substance. May ground na sila. Bakit hindi pa din nila sa plenary? Para pagbutuhan nila doon. Dahil walang ebidensya, kailangan lang salsalin yan. Paano pagsalsal nila? Siyempre, kukuha sila ng mga taong galit kay Duterte, sa mga Duterte. Sino ba yung mga galit kay Duterte? Trillanes. Galit kay Rocky, si Madriaga. Sino ba naman? Sus, pinagluluko lang kayo ng mga yan. Sa forma at sa sustansya. Sa sustansya na pala. Bakit naghahanap pa kayo ng iba? Tuwa-tuwa dyan, yung mga dilawan at saka yung mga loyalist ng tanga. Yan ang sinasabi natin. Yan ang problema. Pag meron ka talagang agenda para sirain. Ang problema dyan, sinisira nyo si Sara. Tinatanggal nyo sa equation para hindi makatakbo sa elections 2028. Wala namang kayong pantapat. Wala namang kayong pamalit. Wala namang kayong talagang kandidato na pupuruhan nyo na iboboto ng tao. Wala Matanggal naman si Sara dyan. Nandiyan si Basti. Ano ba kayo? Ang tatanga nyo. Sara, para tanggalin mo sa pwesto, para i-disqualify mo bilang presidente. At si Presidente Duterte naman, kailangan din siraan nila sapagkat siya ang pinakamalakas na influencer
Alam niyo bakit sinasama si Duterte? Digong. Hindi na makapagsalita yung tao. Nandun na sa ICC. Paano pa makapangatwiran nyo na pinagsasabihan ni Madriaga kung nandun siya? Siyempre, pabor na sa kanila yan. Walang may riribat sa kanila si Duterte. Si Digong, pabor na pabor. Alam niyo naman na si Sara at si Digong magkaano nung mga nakaraang taon. Magkasalungat. Diba? Para sa kandidatura ni Inday Sara. O kaya ngayon, ang problema sa kanila, yung mga naratibo ni Madriaga, hindi mo ma-validate. Sabihin, nag-uusap lang kami sa telepono, hindi sa text kasi sa text, may dokumento. Pero pag sinabi mo naman, teka, hindi ba may mga record din sa telepono? Pero ang problema, matagal na yun eh. Wala na rin record, kahit siguro sa text, wala na rin record. Lahat mo naman sinasabi niya, hindi pa pwedeng i-validate. Kaya tama sinasabi ng anak ko si Atty. Paulo. Pero unverifiable. Wala talagang record. Prepaid daw eh. Yung mga pag-uusap na sinasabi ni Madriaga, sa prepaid daw ano pang mahalungkat nila doon. Di wala. Ang pinagsasabi nito eh. Kaya puro kalukuhan na lang yan. Useless. Pero it's useful pagdating naman sa layunin ng mga membro ng Kongreso. Kasi eleksyon na, kailangan nyo mga hindi kilala sa kanila. Kailangan magpakilala. Kahit na kamangmangan ang pinapakita nila. Kawalan ng talino. Sige lang, okay lang yan. Publicity, still publicity. Good or bad. Yan. So yun, may bagong report ngayon na si Chua. Sabi ni Chua, dahil si Madriaga nga ay naribat na lahat sa halos kanya mga pinagsasabi. Sabi ni Chua ngayong araw, kahit wala daw yung mga testimony ni Madriaga, uusad pa rin daw yung impeachment labang kay Inday. Uusad pala dalit nyo na sa plenary ng Kongreso yan. Pagbotohan nyo yan dyan, dagit ba kayo ng 106 ba? 106 na 1/3. 300 300 plus yung mga kongresista So 106 ang kukunin nila. Siguro naman makakuha sila ng 106 dyan dahil yung yung NUP. Tapos yung sa liberal. Wala niya sina De Lima. Tapos yung kay Bongbong. Tapos yung kay Tambaloslos. Yung lakas. Sobra-sobra pa 106 yan. Matadala nyo na sa sa Senado. Doon lang tayo magbakbakan sa Senado. Yung mga kalukuhan nyo, tama na yan. Babay na.